Ayan, update din tayo mga kalakwatsero. Meron tayong project dito sa backyard. Ito yon. Ayan, yung mga tulos-tulos na to. Ngayon po, ang itatanim namin dito ay grapes. So, grapes po ang itatanim ko dito. Ito na siya, naka-land prep na po tayo. May land preparation na ako. Ito mga tulos na to. So, hanggang doon sa area na yon, dito, yan, hindi pa nakaayos. Bali, ito kasing lugar na to, puro aratilis, puro ganito. Yan, ito pa yung mga tuod. Tatanggalin ko yan, puputulin ko yung mga ugat niyan. At ngayon, naka-land prep na po kami. Ito, ang laman nito ay nasa 45 puno. No, ang magiging laman itong area lang na to. Ayan na, paikot na yan. So, gagawin na lang natin ang pagitan yan. Siya nga pala mga kalakwatsero, ang pagitan na ginagawa ko rito ay 1.5, no? 1.5 by 1.5, yan yon. Ito. Tapos maglalagay ulit ako sa gitna. Inuna ko lang ito mga 3 meters, kasi dito ko ilalagay yung gapangan. Okay, ang diskarte ko nito, dito ko ikakabit. Yan, kakabit ko muna, paikot dyan yung gapangan. Tapos dito ay hindi na ako maglalagay ng tulos. No, lalagyan ko na lang ng tali, pinakang gapangan naman ng bagin, pag ganon, pataas. So yun po yung diskarte ko lahat, 3 meters lahat po yan. At bakit mas mataas yung gitna? Kasi nagpaplano po ako na gawin itong greenhouse, bububungan ko yan kapag Sa ngayon preparation lang po to kasi maghihintay pa naman tayo ng humaba yung ating tanim. Okay, so dito tayo, parating na natin yung aking punla, no, yung aking cuttings. Sa ngayon, pang 20 days na po yan. So kaya, preparasyon lang po tayo. Tarating na natin yung grapes ko naman. Ito yung aking mga cuttings na nabili. So, hindi siya nagsabay-sabay. Yan. Ito, wala pang dahon. Ito may mga dahon-dahon na siya. Ang katunayan, 20 days na po ito ngayon. Pang 20 days na po siya. Medyo na kasi na nagkamali ako ng rito. Ayan, ito namatay, Kasi nung unang nagkaroon sila ng buds, ay nilukob ko pa rin siya sa plastic. So, dapat pala ay, tinatanggal na siya doon sa plastic. Ayan, dapat tinatanggal na siya doon sa plastic. So, nung tinanggal ko sa plastic, yun na yung mga bagong buds na sumibol. Okay, so alanganin pa siyang i-transfer. Sa ngayon, meron tayong tatlong variety rito. Ayan, magkakaroon na rin ng ayan na siya. So, itong variety na to, Black Riviere. Itong variety na to, Black Riviere. Tapos meron ako ditong White Malaga. Bigay lang ito ni Sir June. Ayan, ganun din to. Mahahaba na rin sana ito. Tapos ang nangyari, ayan namatay ulit. Kasi nga, nilagyan ko ng plastic sa taas. Hindi ko tinanggal. So, hindi pala ganun. Ayan, pinatubo ko ulit. Ito yung White Malaga. Ayan. Tapos, meron tayong bagong dating, na in-order ko naman. Kahapon lang ito dumating. Naman to? Yung Red Cardinal. Ayan. Shout out doon sa seller na nagbigay sa akin ng mga patay na sana mapatubo natin. At sobrang liliit, no? Sobrang liliit para lang mga reject na yata ito para lang siyang tawag dan tingting ng mas malaki lang ng kunti sa tingting. So yung ating mga Black Riviere itinanim ko na sa kasi tinanim ko na sa ating punlaan. Ayan, ang ating nga pala, ito mix to, tatlong mix, lupa, tapos yung manure, Carabao manure, ayan tapos yung rice hull o yung ipa ng palay ang pinagsama-sama po natin diyan. So naisipan ko na kasi nung tiningnan ko talaga siya sa loob, may mga na siya, may yung iba mahaba ng ugat,
Yeah, katulad niya, nag-uugat na siya. Oh. So, itanim na lang natin para hindi na sila hindi na sila madisturbo pa para tuloy-tuloy yung kanilang pagtubo. May nilagay ako diyan na dalawang cuttings na white malaga. Yung isa talagang kinat ko, as in kinat ko na ganyan pinagdalawa ko siya. Parang ano pa, mas nauna pang tumubo yung yung kinat ko. Mas nauna pang tumubo yung aking kinat. Kaya ang ginawa ko ngayon, i-transfer na natin ito since na may mga ugat-ugat naman na to. Namatay ito kasi yun nga, nung nilagyan ko rito tapos nilagyan ko rin ng plastic, so nasunog. Ayan, sayang, haba na sana. Ayan, so transfer na natin to. Subukan natin ito ngayon, kumbaga parang experiment kasi first time po talaga natin na first time kong gagawin ito. So merong may may dahon na, merong wala. Ayan, So yan, ito yung mga unang buds na tumubo. Para hindi na sila magalaw pa ulit. So ito, bagong buds niya, yan. Tapos makikita natin yung puno, bumitak na, ibig sabihin magkakaugat yan. So timing na itong natin. Yan. Sa ating mga expert dyan na magtanim ng grapes, paki-comment na lang po sa baba ng bidyong ito kung tama ba itong ginagawa ko na to. Ayan. So, actually, iba't iba naman ang diskarte ng pagtatanim sa base sa mga napapanood ko sa YouTube, sa mga video ng ibang mga nagpa-farm ng ay iba-iba diskarte po ang ginagawa. So, ngayon, etong unang batch na to gagawin natin para hindi naman mabigla, no? Kung sakaling mamatay ito, ay di mayroon pa tayo doon na pinapaugat. So ito lang muna 10 na to. Ganun natin pagkatapos na pagkatapos nating itanim diyan, okay, diligan natin. And then meron na ako diyan yung 2 piraso na white malaga. Every other day lang po ang pagdilig ko sa kanya. Actually ngayon parang pangatlong araw ngayon mula nung tinanim ko. Ngayon may lumabas na po na buds. So parang nakita ko mas okay yung ganito. Pero tingnan natin nga kung tingnan natin kung ayos itong na to. Ayan siya nga pala mga kalakwatsero, may nagsabi na kapag ganitong may dahon na, pag magdidilig tayo sa ating cuttings ay huwag patatamaan ng tubig yung may dahon, kasi nga posible silang masira. So lesson learned po yung aking ginawa na basang-basa pa po yung papel, so hindi tama. Okay, at least natuto tayo doon sa mga ganong klase ng pagkakamali natin, yung error natin. Pwede nating iayos, itama natin. So, tingnan natin ngayon kung ano magiging resulta nitong na to. Ito katulad nito, wala pa namang dahon doon sa baba. So, okay lang yan. Markingan ko naman kasi may 3 na po tayo na magsasabay-sabay. Markingan ko. Ayan. Date ngayon ay 01/20. Yan. So, abbreviation na lang, Black Riviere. Yan, Black Riviere. Dito ko na lang sa cutting siguro ilagay kasi nabasa na yung Dito ko sa dulo to ilagay. Kaso baka mabigatan Diyan, okay lang yan. Ay kaso itong itong maliliit. Ayan, meron din tayong isang eksperimento rito. Hindi lahat, hindi lahat. Yung pinakang rotting hormones natin, hindi na ako bumili ng rotting hormones. So, tinisting ko yung aloe vera.
Okay. Meron kami ditong aloe vera, yan. Oh. Ang ginagawa ko lang ay dudurugin lang natin to. Okay, tapos kayo rin. At saka yun po yung yun yung aking inilalagay dito sa pinakampuno. Yan. Doon sa pinakampuno niya, tingnan natin, merong wala, merong nilalagyan natin. Yan. Yung pinakampuno na pagpapatungan, yun po yung meron siyang aloe vera. Ayan. Kasi marami namang gumagawa na ng ganitong sistema. So testingin din natin kung alin yung mas mabilis or mas maganda na meron silang. Actually wala talaga kaming ginamit dito. Wala akong ginamit na rotting hormones na kung ano-ano pa man. Yan. Yan. So ang pinakang merong wala, tapos meron. Ay, papatungan ko lang siya ng aloe vera, balat ng aloe vera, para alam ko na yan yung may mga aloe vera na nilalagay. Ayan. Ito na yung ating seedlings or cuttings. So, bali 3 variety na po yan. Nagkasabay-sabay na. Etong iba nating variety dito na na Black Riviere. Ayan na siya, may tubo na siya. Bali 35 cuttings po yan. Tapos yung nandito naman, ito yung ating White Malaga. Bali 8 piraso. At saka ito yung ating Red Cardinal na 10 piraso. So ito yung pinadala sa atin nung binila natin. Grabe papayat, para lang tingting. Samantalang yung mga yung mga binili natin na kalalaki pencil size talaga siya. Mayroong mga maliit pero siguro yan yung mga freebies. Kasi may 5 freebies. Ayan 5 maliliit, pero bukod po diyan mga malalaki na. Tapos ito namang nahingi natin, binigay ni Sir Jun ng Bulalakaw, Oriental Mindoro. Shout out kay Sir Jun. Yan. So ito yung ating cardinal. Nandito naman yan ngayon sa dito ko nilagay. Yan, ito yung pond natin ng crayfish. Nandito yan, tapos may net siya rito. Pag inayos na natin ito, yan, nakataklob na yan. Taklob na siya ng net. Yan. So hindi siya naka-direct sunlight. Okay. Naliliwanagan, nasisinagan ng konti, pero hindi siya. Yan, ganyan lang. Pero UV screen naman to. UV light. So, yan. Hindi pa naman tag-ulan kaya okay lang.